Ayan, sa magandang araw mga kababayan ng This is Divine PH. And ngayong araw gusto ko pong pag-usapan natin yung pagbisita naman ni President Bongbong Marcos sa may Isabela po. So yan, katulad po ng ginawa ni President Bongbong Marcos sa mga pagbisita niya po sa iba't ibang probinsya, dahil government approach nga po ang ginagawa niya, gusto niya na siya po mismo ang magbibigay o mag-turn over ng mga farm machineries and equipment services, pati po yung para sa ating mga fishermen. Ganun din naman po yung presidential assistance. Gusto kasi ni President Bongbong Marcos makausap mismo itong ating mga benepisyaryo para mas malaman niya po kung ano ba yung mga kailangan nila. So ito po, panoorin po natin yung distribution or yung pagbibigay na po ni President Bongbong Marcos nitong mga farm machineries nga po para sa ating mga kababayan. Ayan. Ngayon ay ating matutunghayan ang pag-turnover ng machineries at equipment sa ating mga farmers and fishermen beneficiaries na pangungunahan ng ating mahal na Pangulo. Ayan po yung ilan sa mga makinarya na makakatulong sa ating mga kababayan para mapabilis po or mapagaan po yung trabaho nila sa pagsasaka. Alam naman natin na isa po yan sa pinakamahirap na trabaho, 'di ba, ng ating mga kababayan. So ito po mga makinaryang to, itong mga ipapamahagi ni President Bongbong Marcos, makakatulong po ito para mas mapadali yung trabaho nila, syempre, para hindi po sila ganun kapagod. Di ba, isa nga to sa nakakapagod na trabaho, pero yung kita mo, napakaliit. So, ito po ay tulong ni President Bongbong Marcos, syempre, para sa ating mga kababayan. Rice combine harvesters, video-driven disc flow, walk behind and grinding time transplanters, hand tractors, heavy makers, precision seeders, rice reapers and threshers, recirculating dryers, at single pass and multi-stage rice mill. Ayan, yan po yung mga pinamahagi ni President Bongbong Marcos. Parang katulad din po yan sa mga ilan pang mga probinsyang napuntahan niya na ginawaran niya po o binigyan niya po ng mga gantong makinarya para nga po mas mapabilis na yung pagtatrabaho po at hindi sila gaano mahirapan, di ba? Ay mamamahagi naman tayo ng 19 sets of non-motorized boat. Ayan, may 9 pieces na non-motorized boat din po na ipinamahagi para sa ating mga fishermen. Sa may Isabela po ito mga kababayan, ha. Grabe, parang halos araw-araw nagtatrabaho si President Bongbong Marcos, no? Kasi nga gusto niya pong maipamahagi talaga. Ang pagkakaalala ko po is 1,000,000 po yung total ng titulong kailangan maipamahagi hanggang matapos ang kanyang termino. Kaya mga kababayan, si PBBM at saka si DAR Secretary Conrado Estrella III, todo po talaga yung pagtatrabaho na halos hindi na nga nagpapahinga. Diba sabi nga ni PBBM, si DAR Secretary Conrado Estrella po ang pinakamasipag sa lahat po ng miyembro ng gabinete niya. At kita nyo naman po na hands-on talaga sila sa pamamahagi or pagdidistribute ng mga tulong po or yung mga kagamitan, yung mga makinarya para sa ating mga kababayan. At syempre, lalong-lalo na po yung mga titulo ng lupa na ipinamamahagi Mula nila. naman po sa DARFO2 ay mamamahagi po tayo ng 1,000 bags of hybrid different palay and corn seeds. Alam nyo ba mga kababayan, yung mga na-interview natin dun sa mga nagdaang event ni PBBM, ito rin po, katulad nito na namamahagi rin. Sabi po ng mga na-interview natin, uploaded naman po yan sa ating channel, na may natatanggap naman daw sila yung previous admin, yung mga nagdaang administrasyon. Pero mas marami po, kumbaga, mas marami yung natatanggap nila ngayon. Kasi nga po, si PBBM, gusto niya talaga na yung mga pangangailangan ng ating mga magsasaka, naibibigay. Kasi nga alam niyo naman si President Bongbong Marcos, mula nung umupo yan, mula nung
nanumpa siya bilang presidente ng Pilipinas, isa na po sa pinaka-prioridad ni President Bongbong Marcos ang pagsuporta sa ating mga magsasaka. Kaya ngayon, nakikita nyo naman na todo trabaho talaga sila. Isa talaga yan sa mga pina-priority nila para makamtan naman po ng ating mga magsasaka yung ginhawa na dapat deserve naman po nila. Ayan, ganyan kadami mga kababayan yung mga pinapamahagi ni President Bongbong Marcos tuwing may event po yan. Kaya 'di ba nakakataba ng puso at ewan ko ba na bakit may mga iilan, hindi ko alam or ewan ko ba bakit may mga iilan sa mga kababayan natin nagagawa pa rin siraan kahit na nagtatrabaho si President Bongbong Marcos. Biruin mo si PBBM nagtatrabaho, ginagawa niya yung lahat para pagserbisyuhan, paglingkuran ng ating mga kababayan. Pero itong mga kritiko niya nagpapatuloy pa rin ang paninira, 'di ba? Sa administrasyon at lalo na kay PBBM. Na kahit nakikita nilang nagtatrabaho si President, patuloy pa rin yung paninira nila, yung paggagawa nila ng issue. 'Di ba? Para lang masiraan si PBBM. Hindi ba sila masaya na makitang masaya yung mga kababayan natin na nakakatanggap po ng mga gantong tulong galing sa pamahalaan. Yung iba pa nga po na nakausap natin halos maiyak na, hindi na makapagsalita kasi nga masyado silang na-overwhelm or yung tears of joy, kumbaga, sabihin na natin. Kaya po, yung iba sa mga kababayan natin grabe talaga yung iyak. Kasi nga po, ayan, sa wakas, nakamtan na po nila yung pangarap nila, yung matagal nilang hinihintay. Biruin nyo from Apolacay, kay PPBM pa, termino pa ni President Bongbong Marcos. Na sa termino ni PBBM, kaya naman palang gawin na magpamahagi or ibigay yung titulo para sa ating mga magsasaka. Bakit nung mga nagdaan, ilang pangulo po ang nagdaan, pero bakit hindi ito nagawa? Bakit sa termino lang ngayon ni President Bongbong Marcos? So ayan, Region 2 Cagayan Valley Distribution Consolidated Interventions. Ayan po yung mga pinapamamigay. Actually, marami pa yan mga kababayan And ayun nga po, siyempre good news ito, no? Ito rin po yung dapat na yun kinokomentuhan, binabalita ng mga sumusuporta kay President Bongbong Marcos para po yung mga ibang tinatamad, yung ibang nag-i-scroll lang tapos nagre-react lang sa mga fake news, magkaroon sila ng time na panoorin po yung mga ina-upload namin videos para po makita nila sila mismo yung mga programa na ginagawa. Sabi nga po nung isang na-interview natin na sila po bilang hands-on sila, bilang sila yung nasa field, yung bumababa talaga, nakikita po nila na nagtatrabaho ang pamahalaan, nagtatrabaho si President Bongbong Marcos. Kaya wag po tayong basta-basta maniniwala dito sa mga tao nagpapakalat ng issue na akala mo sila nandoon, sila yung naka-witness. Hindi nakaupo lang naman sila Nag-criticize lang naman sila gumagawa lang naman sila ng fake news Yun lang po yung ginagawa nila. Hindi sila yung mismong bumababa, hindi sila yung mismong nakaka-witness. Kaya bakit paniniwalaan yung mga gumagawa ng fake news na yan? Sila nga mismo hindi bumababa, hindi tumutulong, kumbaga. 'Di ba? So yan sa mga kababayan, grabe, 'di ba? Grabe talaga yung pagtatrabaho ni President Bongbong Marcos. Araw-araw po yan na ginagawa niya kasi nga gusto nilang maging hands-on talaga sa pamamahagi. Kasi nga gusto nila makita talaga nila na itong sa mga kababayan talaga natin napupunta. Yung mga tulong po na ibinababa ng pamahalaan. So yun lamang po maraming salamat po sa inyo lahat.